Snow sa disyerto, malalakas na ulan at malawak na wildfire na pinalala ng malakas na hangin. Ilan lang yan sa pamapinsalang panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo mula 2024 hanggang unang mga araw ng 2025 na sinasabing dulot ng climate change o nagbabagong klima. Nakatutok si Ian Cruz. Pagkagat ng dilim, matingkad na pula ang bumabalot sa paligid sa Los Angeles, Amerika dahil sa dalawang malawak na wildfire na 3 gabi nang namiminsala. Halos 10,000 bahay at istruktura na ang nilamon ng naglalagablab na apoy. Ang nagpalala sa sitwasyon ang napakalakas na hangin na tinawag na Santa Ana winds. Sa videong ito, makikita kung gaano katindi ang hangin na lalong nagpapalaki sa mga apoy at nagdadala ng maliliit na baga sa ibang lugar na nagpapasimula ng panibagong mga sunog. Ang apoy, walang pinipili. Pati bahay ng mga celebrity tulad ng singer-actress na si Mandy Moore kasama sa mga natupok. Bagaman humina na sa ngayon, nagbabala ang mga opisyal doon sa inaasahang paglakas ulit ng hangin at pagpapatuloy ng red flag conditions. Ang mga kondisyong nagresulta sa itinuturing na pinakamapaminsalang wildfires sa kasaysayan ng Los Angeles. Sinasabing resulta ng climate change. Mahigit 2 dekada na raw nakakaranas ng pinakatuyot na kondisyon ang southwestern United States. Dahilan para mamatay ang halaman sa mga kabundukan at maging mas madaling masunog. Lumalayo yung moisture sa kanila, so nagiging dry. So since galing sila sa napakainit na temperatura during the summer months, pagdating nitong tinatawag na autumn dun sa mga mid-latitude countries na yon, so yung mga nangato yung mga dahon naman, yung pagdating ng taglamig nila, yung mga ibang bahagi, ang kanyang epekto ay nagiging dry. Therefore, mas mga favorable siya dun sa mga tinatawag na mga wildfires. Kung sa California ay apoy, malakas na ulan naman ang naminsala sa Saudi Arabia kamakailan. Kita yan sa videong ito kung saan nilipad at binalibag pa ng malakas na hangin ng mga luggage container sa airport sa Jeddah noong January 6, kasama sa mga napuruhan ng masamang panahon ng Mecca na itinuturing ng mga Muslim na holiest city. Maraming nalubog sa baha. Bago niyan, nagka-snow sa unang pagkakataon sa disyerto sa Saudi Arabia. Matinding snow rin ang naranasan noong Nobyembre sa Seoul, South Korea na ayon sa mga otoridad doon ay ang heaviest on record. Pero kung heavy snow ang naranasan sa South Korea, sa Japan, November 7 na nang maobserbahan ang first snowfall sa Mount Fuji. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ito ang pinakahuling snowfall sa loob ng 130 taon nilang obserbasyon. Dito sa Pilipinas, kung El Nino o tagtuyot noong unang semestre ng nagdaang taon, La Nina na magdadala ng maulang panahon naman ang iiral sa unang quarter ng 2025 ayon sa Pag-asa. Walang bagyong naitala mula Enero hanggang Marso noong 2024, pero ngayong taon, maaaring may tigi-isang bagyo sa nasabing mga buwan. Ang mga pag-ulan, matinding mararanasan sa eastern section ng bansa, kabilang ang Quezon, Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas, Northern at Eastern Mindanao, kasama ang Davao Region. Kailangan pa rin natin na maging handa sa lahat ng mga possible na mga floods, flash flood, dulot pa rin ng mga maraming ulan. Paliwanag ng Pag-asa, ang La Nina ay kondisyon ng paglamig sa gitna at silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko o yung malapit sa kontinente ng Amerika. Pero mainit naman ang karagatan malapit sa Pilipinas kaya nagkakaroon ng mga pag-ulan. Posible raw pasidhiin ng climate change o nagbabagong klima ang epekto ng La Nina. Ito yung natural cycle ng ating climate system. Ang nangyayari lang is mas tumitindi yung mga nagiging impact nito dulot ng global warming as a result of climate change. Sa pagtatapos ng La Nina sa dulo ng first quarter, inaasahan naman ng Pag-asa na hindi mauulit ang record-breaking na heat index ng dry season ng bansa sa second quarter ng taon. Hindi ganun ang katindi ang posible nating maranasan dahil nga last year meron tayong strong El Nino. Possible yung usual
na nakakapagtala pa rin tayo ng maiinit na temperatura pero hindi ganun ka-record breaking. Balik sa maraming ulan ang third quarter ng taon o ang habagat season kung kailan din pumapasok ang maraming bagyo. At sa fourth quarter, inaasahan pa rin ang mga bagyong tatama sa kalupaan. Ito naman na yung kasagsagan na ng mga landfalling and crossing na ating mga bagyo. So ibig sabihin, magiging lubhang mapaminsala yung ating mga bagyo pagdating ng last quarter. Kahit may El Nino, kahit walang El Nino or La Nina. Umabot sa 18 bagyo ang naitala sa Pilipinas noong 2024, kabilang ang mapaminsalang superbagyong Karina noong Hulyo at bagyong Christine na tumama sa Luzon noong Oktubre. Ngayong 2025, inaasahang 17 to 19 na bagyo ang papasok sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.